Kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri warahmatullahi at wabarakatuh. salamat ay para lamang kay Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapayapang araw sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa natin dito sa Islam Katotohanan. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ikalawa sa 40 hadith an-Nabawiyya na ipinaliwanag ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, at sa pagkakataong ito, ating ipagpapatuloy ang ikalawang haligi ng Islam na sala. At gaya ng dati, makakasama natin si Sheikh Abdurrahim Loma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. At nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at magandang araw po sa ating mga kababayan. Tulad ng nabanggit mo, Brother Rashid, ang ating paksa na tatalakayin ngayon ay may kinalaman doon sa ikalawang haligi ng Islam, yung tinatawag na sala. At sa lahat ng 5 haligi, ang sala, ito ang pinakamahalaga, pinaka-importante at pinakapuno matapos yung shahadatain o yung unang haligi, yung ating pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At si Muhammad ay kanyang sulgo at propeta na ipinaliwanag natin ng mga nakaraang pagtalakay natin. So, bilang pagpapatuloy, yung sala na ating tatalakayin ay hindi tayo tatalakay sa mga batas kung paano ito gawin o yung mga bagay na dapat matutunan ng isang Muslim, sapagkat ito ay naisulat na ng ating mga ulama sa mga libro ng fiqh. So ang ating tatalakayin ay bibigyan ng pahalaga ay yung kahalagahan ng sala, yung pagkakaobliga nito at yung paano natin sasagawa na naayon sa kagustuhan ng ating tagapaglikha. So ang sala ay ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalatayang Muslim sa pinaka-kumpleto, pinakabuo at pinakamagandang larawan. Sapagkat ang sala ay naglalaman ng iba't iba pang uri ng pagsamba na napapaloob dito. Nandun yung tinatawag na zikrullah o yung pag-alaala sa ating tagapaglikha kay Allah. Nandun yung tilawatul Quran, pagbabasa ng Quran habang nagsasala. Yung pagharap at pagtayo sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Yung pagruko o yung pagyukod, yung pagpapatirapa, andun yung dua, nandun yung tasbih, nandun yung takbir at iba't iba pang mga uri ng pagsamba. Ang sala rin ay pinakapuno o pinakaulo ng mga pangkatawan o sabihin natin na mga paggalaw ng bahagi ng katawan ng mga uri ng pagsamba. At lahat ng mga propeta alayhimus salatu wassalam, bago pa ang ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron silang pagdarasal o sala na ginagawa ng kapanahonan nila. Walang propeta na dumating na hindi inubiligi sa kanila ang pagdarasal. Well, nabanggit nyo na rin yung obligasyon. May nabasa akong hadith na lahat ng mga obligasyon na pagsamba, si Anghel Gabriel ang bumababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ipag-utos o ibigay yung mga detalye kung paano ito isasagawa. Maliban doon sa sala, ano ba yung kabuuan ng hadith na ito? Ang sala ay inubliga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong gabi ng Isra at Mi'raj. Itong pangyayaring ito ay naganap sa kasaysayan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, isang mahiwagang paglalakbay. Paglalakbay mula sa Makkah patungo sa Baitul Maqdis sa Jerusalem, at mula sa Jerusalem ay iniangat, itinaas ang ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kasama ni Anghel Gabriel sa ikataas-taasan ng ikapitong kalangitan. Yun ang pinakabuod na kahulugan ng Isra at Mi'raj. Katulad ng binanggit mo, lahat ng iba pang mga bagay na inubliga ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa umma ng Islam. Bumababa si Anghel Gabriel galing kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan, dala-dala yung utos at sasabihin, Muhammad, inubliga sa inyo ang pag-aayuno. Halimbawa, inubliga sa inyo ang pakikibaka, inubliga sa inyo ang paghihijab o mga bagay na katulad nito. Anong nangyayari? Yung anghel na si Anghel Gabriel mula sa kataas-taasan ng kalangitan ay bumababa para dalhin yung batas. Kanino? Kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kabilang sa kahalagahan nung pagsambang ito at nung haliging ito, si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam mismo yung kinuha dito sa lupa, dun sa gabing pangyayari ng gabi na yon, iniangat siya sa kalangitan at doon sa kalangitan ay kinausap siya ng ating Panginoon. At inubliga sa kanya ang pagdarasal. So sa kalangitan, doon inubliga ang sala. So bigyan lang natin ng konting paglalarawan kung paano naganap. So nung nandun na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nung unang iubliga ang sala, ito ay 50 beses. Originally po, Yun yung original na batas, 50 beses. Na-imagine nyo ba, subhanallah, na kung yun ang isinabatas na nagaganap sa atin ngayon, 50 beses sa buong maghapon, di ko alam kung paano pa natin magagawa yung iba nating gawain. Pero bilang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at pagmamahal niya, ay ginawa niyang 5. Pero yung reward niya ay 50 pa rin. Katulad ng unang pagkakaobliga. Ang importante, dito binabanggit natin na ito ay inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala nung gabi na yon sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming mga katuruan, hadith na nagpapahiwatig sa kahalagahan at kabutihan ng pagkakaobliga ng sala sa umma ng Islam. Actually, lahat naman ng relihiyon ay mayroong iba't ibang uri ng pamamaraan ng pagdarasal, ng pagsamba. Okay? Maaaring yung iba ay gumagawa ng pagsamba nila na nakikita nila o sa pananaw nila na yun yung tama, yun yung maglalapit sa kanila sa Diyos, yun yung mabuti. Pero lagi nating tinitingnan sa Islam at lagi nating pinangahawakan yung batayan dun sa ginagawa natin. Ito ba ay ipinag-utos ng Diyos? Ginawa ba ito ng mga propeta? Anyway, katulad ng binanggit ko, ang sala, isa sa kabutihan na dulot nito, ito ay paglilinis sa mga Muslim sa nagagawa nilang mga pagkakamali, kasalanan, kapabayaan. Okay? Hindi naman na mawawala sa tao na tayo ay nagkakamali, na tayo ay nagkakasala, o kaya ay nagkakapabaya. So, inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bagay na to para burahin, para tanggalin o alisin yung mga pagkakamali na yun. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasallam sa isang hadith, sabi niya, as-salawatul khams, wal jum'a ila al-jum'ah, wal ramadan ila ramadan, mukaffaratun lidhunub, o kama qala Nabi alayhi salatu wasallam. Sabi niya, yung 5 obligatory na sala, yung sala ng Friday sa susunod na Friday, yung Ramadan sa susunod na Ramadan, ay nagbubura at nag-aalis ng mga kasalanan sa pagitan ng mga ito. So yung unang sala mo sa umaga, imposibleng hindi ka man lang makagawa ng pagkakamali, na hindi ka man lang makakita o tumanaw o magsalita o makinig o humawak ng mga bagay na alam mo na ito ay kasalanan. So pag ginawa mo yung susunod na sala sa tanghali, yung mga nagawa na mga minor sins sa pagitan ng dalawang sala, binubura yun. Yun yung ibig sabihin ng hadith. Dahil, at dun sa isa pang hadith, naalala mo yung hadith na merong isang tao na nagtanong kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, bakit 5 beses na tayo ay dapat magsala. Minsan, maybe yung mga kababayan natin na mga hindi Muslim, nakikita nila yun na bakit sa mga Muslim ay malimit yung pagdarasal. 5 beses nagdarasal sa maghapon. Pwede namang isa, pwede namang bago matulog pagkagising kasi yun ang nakasanayan nila. Pero sa Islam, meron tayong pamantayan. Kung ano yung sinabi, ginawa, pinag-utos yun ang ginagawa natin. Anong sagot ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam dun sa tao na nagtatanong, bakit 5? Dahil sabi niya, kung mayroong ilog, sabi niya, sa gilid o sa tabi ng iyong bahay, at 5 beses kang naliligo sa maghapon, meron ka pa bang makikitang dumi sa katawan? Nasubukan mo na ba, Rashid, maligo? 5 beses sa maghapon. Sobra yun kung tutuusin sa normal na pamumuhay natin. Imagine mo, maybe naliligo tayo, especially mga Pilipino, malilinis sa katawan niya. Naliligo tayo, mostly pinakamababa, 1 beses sa isang araw. Pag tag-init, lalo na dito sa Arabia, minsan 2 beses o 3 beses. Pero imagine mo kung 5 beses mo uubligan yung sarili mo na maliligo sa maghapon, wala ka na makikita ang dumi.
Yun yung isa sa kagandahan ng sala. Yung kaluluwa natin nagkakasala, nadudumihan. Paano mo lilinisin yun? Saka ka na magdarasal kung kailan mo gusto. Pagka mayroong okasyon, pag birthday mo. Diba, maalala mo pa ba yung napakaraming pagkakasala na nagawa mo ng mga nakaraang panahon? Hindi na. Sa Islam, alhamdulillah, pag dumating yung unang sala, papaalalahanan ka dun sa pangalawang sala, sa susunod na sala, dun sa mga nagawa mong kasalanan para mailapit mo agad. Maihingi mo agad ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, 5 nga yun eh. Meron pa tayong mga non-obligatory na sala. Kung isa pa sa kagandahan nito, ang sala o yung pagsamba na to ay hindi naman kailangan ng Diyos. Ano yung gusto ko linawin? Hindi ito kailangan ni Allah. Hindi niya ito pakikinabangan. Ang mga Muslim nagsasala, nag-aayuno, gumagawa tayo ng kabutihan, hindi ito para sa Diyos. Hindi niya ito kailangan. Hindi niya ito pakikinabangan. Kung lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay Muslim, at lahat sila ay sumasamba sa Diyos, wala namang madadagdag sa kanya, di ba? Nananatili siya sa Still, siya pa rin yung pinakamakapangyarihan. Siya pa rin yung pinakadakila. Tayo, sino ang makikinabang doon? Tayong mga alipin niya. Tayo, halimbawa, baliktarin natin yung pangyayari. Walang Muslim, walang sumasamba sa Diyos, walang nagdarasal o nagsasala kay Allah. Mababawasan ba yung kanyang kapangyarihan? Yung kanyang kadakilaan? Hindi ba? Sino makikinabang? Tayo rin, yung mga alipin. Parang isang maliit na larawan, nagtatrabaho tayo lahat sa ating kumpanya, meron tayong mga employer, amo. Nakatatag na yung kumpanya nila eh. Nandun tayo, wala tayo, nandyan yung kumpanya nila, tama? Pag pumasok ka sa loob ng isang buwan, 30 days, at ginampanan mo yung mga bagay na inobliga sa sa trabaho mo, anong inaasahan mo sa katapusan ng buwan? Meron kang makakamit na sahod na kompleto, di ba? Meron ba namang kumpanya at amo na yung kanyang alipin ay nagpabaya sa loob ng isang buwan? And then pagkatapos nung katapusan ay merong matatanggap na sahod? Meron ba ganong kumpanya na may matinong kaisipan yung amo na wala namang ginawa yung mga tauhan niya? And then sila ay kanyang bibigyan ng gantimpala ng sweldo? Wala. Kaya lang, ito tinutukoy ko, maybe pagkatao, maybe pagka sumunod yung kanyang mga tauhan, maybe tumaas yung ranggo niya, umunlad yung negosyo niya. Pagka sila ay nagpabaya, maybe bumagsak yung negosyo niya o kaya ay malugi siya. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, tinutukoy ko, pagkukumpara lang, pero hindi ito yun yung pinakabuong larawan na tinutukoy ko. Kaya tulad ng binabanggit natin, gusto nating linawin, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ito kailangan. Tayo ang mga kailangan sapagkat tayo ang makikinabang. Ang sala Rashid, sa wikang Arabic, kasi sa Islam, pagka mayroong isang bagay, especially sa mga bagay na may kinalaman sa pagsamba, binibigyan nila ng 2 kahulugan. Ano ibig sabihin nito sa wika ng mga Arabic at ano yung Islamic terminology na ibinigay ng mga ulama tungkol dito? So sa wikang Arabic, pag sinabing sala, ito ay nangangahulugan ng dua. Dua, panalangin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wasalli alaihim. Wasalli alaihim. Ibig sabihin, ipagdua mo sila, ipanalangin, magmanalangin ka para sa kanila. Yun ang ibig sabihin. Sa wikang Arabic. Sa Islamikong terminolohiya na ibinigay ng mga scholar ng Islam, ang ibig sabihin ng sala, ito ay akwal wa af'al mukhassasatun mufattatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Buod na binigay ng mga ulama na ibig ipakahulugan. Sabi na ang sala daw, sa Islamic terminology, anong ibig ipakahulugan? Sabi niya ito ay mga natatanging salita, mga natatanging gawa, binubuksan o sinisimulan sa pamamagitan ng takbir. Yung takbiratul ihram, Allahu Akbar, yun yung susi para buksan mo yung sala. And then, tinatapos o sinasara sa pamamagitan ng taslim. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yun ang ibig sabihin ng sala ayon sa ibinigay na kahulugan ng ating mga ulama. At tulad ng binanggit natin, sapagkat ang panalangin o ang sala o ang pagdarasal, ito ay hindi mawawala dito yung dua o paghingi o kaya ay pagpapupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating Panginoon. Kaya ito ay tinawag na sala. Right. Tulad ng binanggit natin kanina, ito ay inobliga ng gabi ng Isra at Mi'raj bago mag-hijra.
bago yung tinatawag na paghijra. 5 obligatory pagdarasal sa gabi at araw. Kapag ka pumasok na itong takdang oras para dito, sa lahat ng Muslim na mukallaf, Ibig sabihin na para sa ating mga yung pag sinabing mukallaf, sila yung mga Muslim na inubliga ng mga bagay na obligadong gawin sa Islam. So, pag sabihin, nasa tamang pag-iisip, nasa matinong pag-iisip, nasa hustong gulang, yun yung mga tinatawag ng mukallaf. So, ito ay naobligado sa mga uri ng tao na yan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran regarding dun sa pagsasagawa nito sa tamang oras o sa takdang oras, sabi niya, inna salah kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan na ang sala ay inubliga sa mga mananampalataya sa takdang oras nito. Sa takdang oras nito, at gayon din ang ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga salita at sa kanyang mga gawa. Sabi pa niya subhanahu wa ta'ala sa Quran, babanggitin natin muna yung mga talata, mga ayat sa Quran na nag-uubliga ng sala sa mga Muslim. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Sabi niya, at hindi sila pinag-utusan. Sino yung mga Muslim? Maliban na lamang nasambahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala ng tao sa puso at tiyalang sa kanyang pananampalataya na dalisay at isagawa nila o itayo nila ang pagdarasal. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa aking mga alipin na mga mananampalataya, isagawa nila ang pagdarasal. Itayo nila ang pagdarasal. Kaya sino mang Muslim na abutan ng takdang oras ng sala na itinakda ng Islam sa mga natatanging sala na to, at siya ay nasa sapat na gulang, nasa matinong pag-iisip, mauobliga sa kanya ang pagsasagawa ng sala. Maliban dun sa mga kababaihan na may regla o yung buwan ng dalaw o yung may nifas. Yung nifas, yung dugo na lumalabas sa mga kababaihan matapos magsilang. So yung mga babaeng may regla at yung may nifas na dinudugos matapos magsilang ng sanggol, hindi sila inubliga na magsala. Hindi obligatory sa kanila ang pagdarasal. Sa oras o panahon na sila ay merong nitong tinatawag na dugo na to. Yung dugo ng regla, yung dugo ng sanhi ng panganganak. So kapag huminto na yung pagre-regla, huminto na yung dugo sa ng panganganak, hindi rin sila inubliga ng Islam na ito ay bayaran. Hindi sila inubliga ng Islam na ito ay bayaran. Kaya kabilang pa rin doon, sino man na nawalan ng malay, sanhi ng anumang kadahilan na nakatulog o nawalan ng malay, at mga katulad nito, ay nararapat naman sa kanila na ito ay bayaran kapag sila ay nagising na o bumalik na sa katinuan. Wallahu ta'ala alam, katulad ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li dhikri, wa aqimis salata li dhikri. Sabi niya, isagawa ninyo ang pagdarasal bilang pag-aalaala sa akin. So kung kailan mo maalala, yung nakatulugan mo o yung nakalimutan mo, ay yung ganun mo isagawa. Well, Sheikh, ano po ba yung tamang pagbabatas para sa mga kasong halimbawa nakatulugan o nakalimutan na hindi sinasadya ang sala? So, tungkol sa tamang pagbabatas, kanina nabanggit na kasi natin yung mga tao na halimbawa nawala ng malay o kaya nakatulugan. Lalo na kung hindi sinasadya, ano ba yung batas ng Islam? Kailangan ba nilang bayaran pagkagising nila at pagbalik ng kanilang malay o kaya ay iwanan na lang nila o pababayaan na nila? Kasi minsan may mga maririnig tayo ng mga maybe kahit mga nagtuturo na sinasabi na kapag nakatulugan mo ang anumang sala o kaya ay nakalimutan mo, hindi mo na ito kailangan bayaran at hindi na ito tatanggapin sa'yo sapagkat lumampas na yung oras. Mali yung ganong katuroan. Ang tamang pagbabatas sa mga nakakaligtaan o nakakalimutan nila ang pagdarasal sa anumang kadahilanan o kaya ay nakatulugan, ay bayaran nila kung kailan nila maalala o kung kailan nila o kung siya ay magising. Sapagkat merong hadith, muttafaqun alayhi sa Bukhari at Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Man nama an salatin
aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sabi niya alayhi salatu wasalam, sino man ang nakatulog sa sala, nakatulugan niya nang hindi niya sinasadya, o kaya ay nakalimutan niya. Sabi niya, isalan niya ito o gawin niya ito kung kailan niya maalala. Kung kailan niya maalala. Magbibigay tayo ng mga pangyayari para meron tayong pro. Noong digmaan o labanan ng tinatawag na Ghazwatu Khandaq o yung trench kung saan yung mga Muslim ay humukay ng malalim na hukay sa Madina para hindi sila mapasok ng kanilang mga kalaban. So merong mga pagkakataon doon na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, dahil sa sobrang abala nila doon sa baka o yung pagtatanggol doon sa kanilang lungsod sa mga paparating na kalaban, na hindi sila nakapagsala ng duhur, ng asir, hanggang lumubog na yung araw. Lumapit sa kanya yung isa sa mga sahaba, kung di ako nagkakamali, si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sinabi niya, "Ya Rasulullah, nagsala na po ba kayo ng duhur, ng asir? Lumubog na yung araw." Sabi niya, "Hindi pa." So, nagulat si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sapagkat inabala sila ng kanilang mga kalaban sa pakikibaka sa kanilang sala. So, ang ginawa nila, nagsala sila ng duhur, ng aser, at ng maghrib matapos na lumubog na yung araw. Kasi nakalimutan nila sa sobrang abala. And then, isa pang pagkakataon na sila ay galing din sila sa, kung di ako nagkakamali, sa labanan o digmaan. And then, meron isa sa mga sahaba na pinagbantay nila na magbantay sa kanila para gisingin sila sa umaga. Sa sobrang pagod ng lahat ng mga nandoon, kabilang si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at yung mga sahaba, pati yung pinagbantay, nakatulog sa sobrang pagod. Hanggang magising sila, mataas na yung araw. Mataas na yung araw. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ba't hindi niyo ako ginising? So sabi ng mga sahaba, lahat sila pagod, nakatulugan po nila. So inutusan niya yung mga sahaba na magwudu, magsagawa ng wudu, lumipat sila, iniwanan nila yung lugar kung saan sila nakatulugan nila yung sala, and then nagsala sila ng fajar na mataas na yung araw. Ba't itong mga pangyayari na binabanggit natin doon sa mga hindi sinasadyang pangyayari na nakatulugan o nakalimutan? Wallahu ta'ala a'lam. Meron ka pang itatanong dyan, Rashid, o ba itutuloy natin? Naaring share yung patungkol naman dun sa ama, na ang ama, kailangan turuan niya yung kanyang mga anak kahit hindi pa ito wala pa ito sa edad na balik. Oo, yun ang sapat na gulang. Actually, ito ay magandang paalala yan, Rashid, jazakallahu khairan. Ito ay dapat na isaalang-alang at bigyan pagpapahalaga ng mga magulang. Hindi lang ng ama, pati yung mga ina at yung mga tao na nasa ilalim nila ay meron sila pinangalagaan ng mga bata. Na dapat, hanggat maliit pa yung ating mga anak, ay sanayin natin sila sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at nang mapamahal sa kanila yung mga pagsamba na to kahit hindi pa obligatory. Tinutukoy natin sa Islam, dapat na utusan o obligahin ng ama o ng ina yung kanilang mga anak na magsala para masanay dito at pahalagahan niya yung pagsamba. Dahil sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kapag umabot na ng 7 gulang yung ating mga anak, ayon doon sa hadith, murru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin. Sabi niya alayhi salatu wasalam, utusan niyo yung mga anak na magsagawa ng pagdarasal kapag sila ay nasa 7 taong gulang na, babae o lalaki. Sabi niya, wadribuhum alayha li-ashrin. At kapag umabot na yung ating mga anak sa 10 taong gulang nila at hindi pa sila nagsasala, pwede natin silang paluin. Dahil yung palo na tinutukoy natin dito ay palo na pagdidisiplina lang, hindi yung magkakapasa o magkakalatay o masasaktan yung bata na yung mga anak natin katulad ng ginagawa ng mga walang pakundangang mga magulang halimbawa. So bilang pagdisiplina lang para mapamahal sa mga bata yung uri ng pagsamba na to at makalakihan nila to. At sabi niya, alayhi salatu wasalam, wa farriqu bainahum fil madaji'. So sa pag umabot na ng 10 gulang, dapat yung mga anak natin ay pinaghihiwalay na yung mga babae at lalaki sa tulugan, sa higaan, at ito yung batas na ibinigay sa atin ng Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kabilang pa rin sa mga kagandahan at kabutihan ng pagkakaobliga ng sala, importante mga batas yung babanggitin natin dito, Rashid, para rin sa pakinabangan ng ating mga taga-subaybay. Hindi po pwedeng ipagpaliban o kaya ipahuli yung sala sa takdang oras nito, sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan o tunay na ang sala sa mga mananampalataya ay dapat nila isagawa sa takdang oras para dito.
So mayroong mga nakatakdang oras sa bawat sala. Hindi ito po pwedeng ipagpaliban o ipagpahuli dun sa takdang oras na yon. Maliban na lamang dun sa mga tao na gusto pagsamahin yung dalawang uri ng sala sa mga kalagayan, halimbawa katulad ng paglalakbay, yung duho pwede niyang ipahuli hanggang sa huling oras ng Asr. At yung Maghrib pwede niya ipahuli hanggang sa huling oras ng Isya. But ito ay special lang sa mga naglalakbay. Hindi po pwedeng ipagpaliban yung mga pang-umagang sala na gagawin kapag dumating na yung gabi. Hanggang dumating yung gabi, doon nila gagawin. O ay mga panggabing sala ay gagawin nila sa umaga. Yung Salatul Fajr, yung pang-umagang sala, hindi po pwedeng isagawa kapag lumagpas na yung oras nito, kapag ang araw ay sumikat na. So ano ang dapat na isaalang-alang at gawin ng Muslim? Sa anumang kalagayan na kanyang kakalagyan o aabutan, kailangan niyang isagawa ang sala na hindi niya palalagpasin yung oras nito. Kahit siya ay nasa kalagayan ng janaba o yung malaking uri ng karumihan. O kaya ay meron siyang najasa sa katawan. O yung damit na suot niya ay merong najasa. Kailangan niyang isagawa ito sa tamang oras nito kung ano yung kanyang kalagayan. Lalong-lalo kung hindi naman niya kaya palitan yung damit na may najasa o kaya ay may kalagayan na mahirap sa kanya na maligo. Halimbawa sobrang taglamig katulad nung naranasan natin ito sa mga nakaraang pagkakataon o sa mga nakaraang panahon. Well, nabanggit niyo po yung sitwasyon na ganun kasi typically kapag mag-asawa, so kapag inabutan ng Fajr sa umaga, halimbawa tumabi kayo sa asawa, and hindi na nila magawa yung maligo o gawin yung ghusl. So, ano mo ba ang kailangan gawin? Dapat pa rin ba niyang itayo yung sala sa ganong sitwasyon gaya nung sinabi po ninyo? Sa panahon natin, Rashid, dilinawin natin sa panahon natin ngayon, kahit na sobrang taglamig kasi meron namang mga heater, so kapag dumating yung oras ng sala, madali na sa atin na maligo o kaya magpakulo ng tubig para linisin yung buong katawan natin sa hinong naganap na janaba. Halimbawa katulad ng binanggit mo na pagsiping ng lalaki sa kanyang asawa. Pero halimbawa may mga pagkakataon na walang mainit na tubig o wala kang kaparaanan para painitin yung tubig. Sobrang lamig na kung saan baka maging sanhi ng pagkakasakit nung mag-asawa o isa man sa kanila o magdulot ng matinding pinsala sa kanila kung sila ay maliligo sa panahon na sobrang init, sobrang lamig, So, katulad ng binanggit natin, magsala sila kung ano yung kanilang kalagayan. Dahil kahit na sila ay may janaba, kung ang paliligo ay makapipinsala o magdudulot sa kanilang pagkakasakit o kaya ay matinding pinsala. So, applicable din po ito doon sa kaso na may sakit naman. Halimbawa may sakit yung tao. Magandang tanong din yan. Karamihan o may ilang mga kamangmangan na ginagawa ng ilan sa mga tao na halimbawa nagkasakit at naratay sa higaan o kaya sa ospital at yung kanilang sarili ay hindi nila kayang paglingkuran o walang mga tao na maglilingkod sa kanila para halimbawa palitan yung damit na lalagyan ng dugo o ihi o najasa o whatever na marumi na nagpaparumi sa kanila. So, yung iba kinakatwiran, sabi nila, hindi na ako magsasala muna kasi merong ihi o madumi yung aking damit o anumang kalagayan niya. Babayaran ko na lang, sabi niya, kapag ako'y gumaling at nakauwi na at nakabalik na ako sa bahay. Mali yung ganung katwiran. Ang pangkalahatang ruling ng mga ulama tungkol sa ganung kalagayan, kapag may sakit na hindi mo kayang linisin yung sarili mo, hindi mo kayang maggusol, halimbawa kung nasa kalagayang janaba, hindi niya kayang magwudo dahil hindi niya kayang tumayo, hindi niya kayang gumalaw, halimbawa, at hindi niya kayang magtayamong, yung paggamit ng malinis na buhangin. So, ang sabi natin, ayon sa aya, na itinakda sa mga mananampalataya ang sala sa takdang oras nito, hindi kailangan palagpasin yung oras. Kailangan nilang magsala sa oras at hindi pa palagpasin yung oras kahit ano pa yung kanilang kalagayan. Kahit hindi pa sila nakaharap sa kibla o hindi nila kayang humarap sa kibla dahil alang maggagalaw sa kanila halimbawa o magtutuon ng katawan nila para humarap sa kibla. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. So kung kahit ano yung kalagayan nila, sila ay may sakit at hindi nila kayang linisin, magsala sila at huwag napalpasin yung oras at inshallah yung kanilang sala ay tama.
Kung di ako nagkakamali, Rashid, meron ako naalalang kwento, ang Spain, ang Espanya, ay nasakop ng Islam sa loob ng humigit kumulang 800 taon. 800 taon. At maraming mga tanyag na mga scholar ng Islam na doon ay namuhay. Nagpalaganap ng reliyong Islam at doon sila nagturo. Nang masakop ang Espanya ng mga Kristiyano, nung panahon ng Crusader, marami sa mga ulama ang kanilang ibinilanggo, ikinulong. Dave, so habang nasa piitan sila, pag nakita sila na sila ay magwuwudu o kaya ay magsasagawa ng sala, kahit anong movement ng sala, pinapatay sila. So anong ginagawa nila? So sobrang dumi nila, sabi nga dun sa nabanggit ng isa sa mga tagapagturo namin, lumalakad na yung mga uod sa katawan nila sa dumi, sa damit. So nagsasala sila ayon sa kanilang kalagayan, kahit nakaupo lang, nakahinto, hindi nakaharap sa kibla. Kasi pag nakita sila nagsujud, nagruko o gumawa ng mga pagkilos na may kinalaman sa sala, sila ay pinaparusahan, maybe pinapatay yung iba. So sabi ng mga ulama, yung ginagawa nila na pagdarasal, kahit naisip lang yung gumagalaw, nang walang wudu o walang paglilinis, hindi nakaharap sa kibla, tama yung sala nila. Kasi yun lang yung kanilang kakayanan. So yun yung gusto nating bigyan ng linaw dito. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Mashallah, Sheikh. Isa sa nagpatibay sa aking pananampalataya sa Islam is yung nang makita ko yung sitwasyon ng mga Muslim sa pagtatayo ng sala. Dito, walang lahi na namamagitan. Pagpasok sa masjid, kahit sino yung makatabi mo, kahit sino yung basta nauna ka, doon ka sa pwestong aabutan mo. Unlike dun sa naalala ko sa ibang pananampalataya, sa bahay dalan nila, kung sino yung mayaman, makikita mo may sarili silang special na pwesto. So, mashallah, napakaganda po ng larawan na ipinigay na pag-uutos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na itayo ang sala na hindi kailangang mamagitan yung lahi ng bawat isa. Totoo yan. Pantay-pantay tayo. Mashallah. Totoo yan, Rashid, sa Islam, makikita mo sa kagandahan ng relihiyong ito, kahit sa mga pagsamba, ang mga tao ay pantay-pantay. So, walang Arabo, walang hindi Arabo, walang maputi, walang maitim, walang mayaman, walang mahirap sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang pinakamarangal sa harapan ng ating tagapaglikha ay yung taong may ganap na pagkatakot sa kanyang puso sa ating tagapaglikha. Naalala ko, meron akong naalala na kwento. Di ba tuwing buwan ng Ramadan, nagtatayo tayo ng malaking tent dito sa malapit sa passport office. Nung mga nakaraang taon, may mga grupo ng mga Hindus na engineer, mga Indian. Hindus ang Hinduism yung kanilang relihiyon. Sabi nila, nakita nila yung mga Muslim nag-iipon-ipon dun sa tent. So, ang naisipan nila, pumasok tayo. Sabi niya, hindi naman siguro tayo makikilala o ma-distinguish kung Muslim o hindi. Daming kalahin natin eh. So, pagpasok nila, nakita na nakakaupo yung mga Muslim, nakiupo din sila. Gusto lang nila magmasid kung anong meron sa Islam. So, nakita nila nung nilalatag na yung mga pagkain, yung mga inumin, yung mga prutas, walang dumadampot. Sabi nila, anong klaseng reliyon to? Napakadisiplinado naman ng mga Muslim na to, sabi niya. Dahil nakita nila na sa amin, di pwede. Pag nakakapag may pagkain, kain na sila eh. Yun ang sabi nila. And then nung marinig yung adan, lumubog na yung araw, subhanallah, mas lalo silang namangha. Kasi sabay-sabay na kumain yung mga Muslim, yun lang yung hudyat. Hati-hati siya sa pagkain, parang pagkain ng isang tao lang. Dave, and then sabi nila, naisipan nila na sumama din dun sa sala. Nung pumasok sila sa mosque, mas malaking pagkamangha yung kanilang nakita. Bakit? Narinig na nila dun sa imam, dun sa pinuno, Allahu Akbar, lahat nakatayo. Allahu Akbar, lahat nakaupo. Allahu Akbar, lahat nakasujud. Sabi nila, anong klaseng reliyon to? Yun lang ang narinig na, walang nag-uutos, pero alam ng mga Muslim kung ano yung gagawin. After nung sala, lumabas sila, hinanap nila yung tagapagturo, sinabi nila, anong klaseng reliyon o napakadakilang pananampalataya ang meron kayo? Sabi niya, gusto namin pumasok sa Islam. Nag-Muslim yung tatlo na yun. According to sa mga nakita nila, nakagandahan na ginagawa ng mga Muslim sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Wallahu ta'ala alam. Dalangin po namin na nawa ay lagi tayong pagkalooban ng ating tagapaglikha ng karunungan at kabutihan na ating pakikinabangan, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. At nawa ay layo tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anumang gawain o karunungan na maglalayo sa atin mula sa kanyang awa. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Abdurrahim Loma. At ako naman ang inyong kababayan, Rashid Sanyel. Inaanyayahan namin kayo na samahan niyo kami sa susunod natin na pagtalakay sa ikatlong haligi ng Islam, ang Zakat. Muli po, ako si Rashid Sanyel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.